Hello listeners! Sana ay mag-enjoy kayo sa kwento natin ngayong araw. Kung magugustuhan ninyo ang aming content, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming kwento. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na natin ang kwento. Ang love talaga, sobrang unpredictable. Hindi mo siya makokontrol kung kailan at kanino siya darating at kung sino ang mamahalin mo. Hindi ko inakala na darating ako sa point na magkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Lalo na't puro babae ang naging relasyon ko noon. Akala ko kilala ko na yung sarili ko pagdating sa love, pero may mga bagay pala na kaya kang baguhin nang hindi mo inaasahan. Minsan, hindi na siya tungkol sa kung ano ang nakasanayan mo, kundi kung saan ka tunay na masaya at kung sino yung taong nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Love is so unexpected. It comes quietly, without warning, and finds you in moments you never thought would matter. Sometimes, it shows up in the most unfamiliar form, and before you even realize it, it changes the way you see yourself, your heart, and the world around you. At hindi ko expected na magmamahal ako ng isang lalaki. My name is Lucas. I'm 22 years old at isa akong varsity athlete sa isang universidad sa Maynila. Ever since I was young, basketball has been a big part of my life, and I can truly say that I love the game so much. My life revolves around basketball. It's where I've spent most of my time, where I've grown, and where I feel most alive. I would go to school early just to train for basketball, then attend my classes afterward. Sa basketball ako nasanay. Doon ko binuo ang sarili ko. Pero hindi ko inasahan na sa mismong lugar na iyon, makikilala ko ang taong babago sa paraan ng pagtingin ko sa maraming bagay. Si William. Matagal ko nang napapansin si William sa school at madalas ko ring naririnig ang pangalan niya. Pero hindi pa kami kailanman nagkakausap. Medyo sikat siya sa campus, pero kilala rin bilang suplado. Hindi ko inaasahan na darating ang pagkakataon na makikilala ko siya ng personal. Una ko siyang napansin noong araw ng tryouts. Nakatayo lang siya sa gilid, tahimik at hindi tulad ng iba na pilit nagpapakitang gilas. Low-key lang siya, pero kahit hindi siya maingay at hindi siya mahilig magpa-impress, lagi siyang standout sa kahit anong gawin niya. Hindi niya kailangang gumawa ng eksena para mapansin, kitang-kita agad na magaling siya maglaro ng basketball. I couldn't explain why, but from that moment on, there was already something pulling me to want to get to know him better. Isang araw, pinagpares kami ni coach ni William para maging magpartner sa mga drills namin. Hindi ko inaasahan na mangyayari iyon, kaya medyo kinabahan ako noong una. Habang ginagawa namin ang mga exercises, napilitan kaming mag-usap at magtulungan. Doon ko unti-unting nakita na iba pala siya sa iniisip ko. Hindi lang siya basta sikat o suplado, kundi may sarili rin siyang paraan ng pakikitungo. Simula noon, doon na nagsimula ang mas maayos naming pagkakakilala. Pareho kaming gustong manalo at hindi nagpapatalo. Pero kalaunan, napansin kong mas nagiging magaan ang lahat kapag siya ang kasama ko. Nawawala ang tensyon, napapalitan ng mga simpleng kulitan at kwentuhan. Hanggang sa unti-unti, hindi ko namalayan na naging magkaibigan na pala kami. After games or practice, we would eat together at a small place near the campus. There were moments when we were just quiet, but there were also nights filled with endless conversations. And when the place would start to empty and it was already late, we'd walk home together. Under the streetlights, every conversation we had felt more real
and deeper. Hindi ko man kaagad tinanggap o inintindi. May nararamdaman na akong kakaiba tuwing magkasama kami. May saya na hindi ko maikumpara sa kahit ano. At may gaan sa dibdib na parang biglang nawawala lahat ng pagod ko. Kahit isang simpleng tingin o ngiti lang mula sa kanya, sapat na para mabago ang takbo ng buong araw ko. Napapansin ko rin na palagi niya akong hinihintay pagkatapos ng klase. Kahit gaano pa ako katagal bago makalabas, nandoon lang siya. Minsan nakasandal sa gilid ng hallway, minsan tahimik na nakaupo, parang walang ibang iniintindi kundi ang hintayin ako. At sa tuwing nakikita ko siyang ganoon, may kakaibang kilig at init na kumakalat sa loob ko. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may unti-unting nag-iiba sa akin. Parang may emosyon na unti-unting lumalalim. Isang bagay na hindi ko maipangalan o maintindihan. Pero ramdam ko sa bawat sandali na magkasama kami. Hanggang sa isang araw, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi na pala basta laro ang dahilan kung bakit ako laging nasa court. Hindi na lang training or passion ang nagtutulak sa akin. Siya na pala ang dahilan. Ang tagal ng klase mo. Kanina pa ako naghihintay dito, sabi niya nang bigla akong lumapit sa kanya. Nakaupo siya sa bench, tahimik na naghihintay sa akin. Sorry naman, ang dami kasing tanong ng mga kaklase ko sa professor namin, sagot ko. Tumayo si William mula sa bench na kanina pa niyang inuupuan. Tapos naglakad na kami palabas ng campus. Pupunta kasi kami sa mall. Sasamahan ko siya bumili ng sapatos na pang basketball dahil sira na yung sapatos niya. Gusto mong kumain muna tayo? Tanong niya sa akin habang magkatabi kami na naglalakad. Treat mo ba ako? Tanong ko habang natatawa. Sige na lang, sagot niya. Tapos ngumiti ako sa kanya. Pagdating namin sa mall, dumiretso muna kami sa food court para kumain. Habang tahimik kaming dalawa na abala sa pagkain, may dalawang lalaki na lumapit sa mesa namin. Pwede ba kaming makiupo sa tabi ninyo? Wala na kasing bakanting upuan. Tanong ng isa sa kanila. Sure, sagot agad ni William. Umupo sila sa tapat namin at inayos ang dala nilang pagkain. Hindi nagtagal, naririnig na namin ang usapan nila habang kumakain kami. Love, hindi ako makakasama sa travel ninyo next week. Pupunta kasi kami nila mama sa province, sabi ng isa. Okay lang love, hindi na rin ako sasama kung hindi ka kasama, sagot ng partner niya. Gagi, sumama ka na, pilit nung isa. Ayaw ko. Kung wala ka, wala rin ako. Paano ako mag-i-enjoy kung wala ka? Sagot niya, halatang sincere. Habang nakikinig ako sa kanila, napansin kong parang magkasintahan nga sila. Ang simple lang ng usapan nila. Pero ramdam mo yung lambing at tunay na pagmamahal. Hindi ko na malayang napangiti ako. Napatingin ako kay William. Tahimik lang siya, nakatuon sa pagkain. Parang walang naririnig o ayaw lang makialam. Pero sa loob ko, may kung anong gumalaw. Isang ideyang bigla na lang sumulpot. Paano kung kami rin? Mabilis kong inalis sa isip ko yon. Pero hindi ko maitatanggi. Ang sarap isipin, kahit saglit lang. Pagkatapos naming bumili ng sapatos ni William, umuwi na rin kami. Naghiwalay kami sa sakayan at tulad ng nakasanayan, simpleng paalam lang ang pagitan namin. Walang masyadong salita. Pagdating ko sa bahay, diretso agad ako sa kwarto at nahiga sa kama. Nakatingin lang ako sa kisame. Pero ang isip ko, kung saan-saan napupunta. Hindi ko maalis sa isip ko yung dalawang lalaking nakasabay namin kanina sa food court. Paulit-ulit na bumabalik sa akin yung mga sinabi nila. Yung lambing sa boses nila. Yung paraan
ng pag-aalaga nila sa isa't isa at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Napapaisip tuloy ako, ganun din kaya ang pakiramdam kapag ikaw yung mahal? Yung tipong kahit wala kayong ginagawa, basta magkasama kayo, kumpleto na. At hindi ko namalayang, habang iniisip ko yon, may isang mukha na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Si William. But along with everything I felt, fear slowly started to grow inside me. I didn't fully understand it, but a part of me kept saying that what I was feeling wasn't right. Or maybe I was just forcing myself to think that way. May isang pagkakataon, matapos ang isang malaking panalo namin sa basketball game. Nagpasya ang buong team na mag-celebrate at mag-inuman. Dumiretso kami sa isang bar sa Makati. Pagpasok pa lang namin, ramdam agad ang saya ng lugar. Malakas ang tugtog, puno ng tawanan at sigawan ng paligid. At halo-halo ang amoy ng alak at pulutan sa hangin. We looked around for a long table, big enough to fit all of us. One by one, we dropped into our seats. Ramdam pa rin namin ang pagod sa laro. Pero hindi matatawaran ng saya at adrenaline dahil sa panalo. Ilang sandali lang, sunod-sunod nang dumating ang mga bucket ng beer, pati iba't ibang putahe tulad ng sisig, chicharon, at kung ano-ano pa. Habang tumatagal, lalong umiingay ang paligid namin. Nagsimula sa simpleng usapan hanggang sa naging kwentuhan, biruan at kantiyawan. Little by little, the exhaustion faded and was replaced by laughter, making everyone feel lighter and more at ease. The heaviness in the air disappeared. Lucas, ang lupit ng 3 points mo kanina. Sigaw ng isa, sabay tapik sa balikat ko. Mas lupit yung block ni William sa fourth quarter. Sagot ng isa pa, sabay turo kay William. Ngumiti lang si William, halatang nahihiya sa atensyon. Ganun talaga siya. Hindi mahilig magpasikat kahit alam ng lahat kung gaano siya kagaling sa court. As the night went on, our table grew even louder. May kumakanta na sa videoke, may nagbabalikan ng highlights ng laro, at may ilan nang nalalasing. Ako naman, paminsan-minsan lang uminom, mas pinipiling makinig at magmasid. Napansin ko si William, tahimik lang sa tabi ko. Ayos ka lang? Tanong ko. Lumingon siya at bahagyang ngumiti. Oo, masaya lang, sagot niya. But there was something different about his smile. It was as if he wanted to say something, yet chose to keep it to himself. Habang lumalalim ang gabi, isa-isang nag-uwian ang mga kasama namin, hanggang sa kaming dalawa na lang ang natira ni William. Bro, ayoko pang umuwi. Samahan mo muna akong tumambay, sabi ni William. Saan mo gustong pumunta? Tanong ko. Kahit saan, siguro sa BGC. Mas malapit, sagot niya. Sige, sabi ko tapos nag-book ako ng taxi. Pagkasakay namin sa taxi, magkatabi kaming umupo sa likod. Tahimik na ang mga kalsada dahil gabi na. Pag-alis pa lang ng taxi, napansin kong unti-unting napapikit si William. Halatang tinamaan na rin ng alak. Maya-maya, dahan-dahan niyang ipinatong ang ulo niya sa balikat ko. Ramdam ko ang bigat nito at ang init ng hininga niya sa leeg ko. Hindi ko alam kung gagalaw ba ako o hahayaan ko na lang siya. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ingay ng makina at ang mahinang paghinga niya ang naririnig ko. I couldn't explain it, but suddenly, my heart started beating faster. Hindi ito ang unang beses na naging magkalapit kami. Ilang beses na rin kaming magkatabi. Sa bus, sa bleachers, or sa locker room. Pero iba ito. Habang nakapatong ang ulo niya sa balikat ko, pasimple ko siyang pinagmamasdan. Tuwing tinatamaan ng ilaw mula sa labas ang mukha niya, mas lalo kong napapansin
kung gaano siya kagwapo. Ang mga labi niya, hindi ko maiwasang mapatitig. Ang sarap-sarap halikan. Mahimbing siyang natutulog, walang pakialam sa paligid. Paminsan-minsan gumagalaw ang ulo niya dahil sa andar ng sasakyan, kaya bahagya akong umaayos ng upo para hindi siya magising. Pagdating namin sa BGC, marahan ko siyang ginising. Bro, gising. Andito na tayo, sabi ko. Unti-unti siyang nagmulat, halatang lutang pa. Kinusot niya ang mata niya at tumingin sa paligid. Pagbaba namin, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Maliwanag pa rin ang paligid, punong-puno ng ilaw ang mga gusali at kalsada. May mga tao pa ring naglalakad, may nagjo-jog, at may mga nagkukwentuhan. Naglakad kami hanggang may makita kaming bakanting bench at doon naupo. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa nagsalita siya. Bro, have you ever thought that it's not just girls you can be attracted to? Tanong niya. Napalingon ako sa kanya, hindi agad makasagot. Bakit mo natanong? Sabi ko. Umiti siya ng mahina pero hindi tumingin sa akin. Nakatingin lang siya sa lupa. Because sometimes I think about it too. But I haven't told anyone, sabi niya. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko. Naguguluhan. Wala, wag mo akong pansinin. Lasing lang ako. Sagot niya habang natatawa. Hindi pa rin kita gets. Sagot ko habang tinitignan siya. What I mean, naniniwala ka ba na pwedeng magkagustuhan yung parehong lalaki? Tanong niya. Parang universal ang love. Hindi naman dapat nakabase sa gender kung sino ang pwede mong mahalin. Sabi niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang nawalan ako ng salita sa bigla niyang sinabi. Hindi ko rin maintindihan kung bakit niya iyon binabanggit sa akin. Napatitig lang ako sa kanya. Naguguluhan at nag-iisip kung ano ang tamang isagot. Parang may gusto akong sabihin, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko rin sigurado kung ano ang nararamdaman ko sa mga narinig ko. Kung magugulat ba ako, matatakot, o may ibang ibig sabihin yon. Tumingin siya sa akin, tapos nagsalita ulit. Sa tingin ko, unti-unti na akong nahuhulog sa isang tao na hindi ko sigurado kung pwede kong makuha. Mahina niyang sabi sa akin. Napatigil ako. Wala akong maisip na isasagot. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa gabi, pero mas mabigat ang epekto ng sinabi niya kaysa sa ginaw na bumabalot sa paligid. Sino? Tanong ko. Hindi siya agad nagsalita. Hindi ko sigurado kung dapat ko bang sabihin. Sagot niya. Bakit naman? Tanong ko. Kasi baka mag-iba na ang tingin niya sa akin kapag nalaman niya. Hindi ko kayang malayo siya sa akin. Paliwanag niya. Kung gusto mo siya, bakit hindi mo na lang sabihin? Sabi ko. Hindi ganun kasimple. Sagot niya agad. Anong nagpapahirap? Tanong ko. Tumingin siya diretso sa mga mata ko. Dahil lalaki rin siya. Sagot niya. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako nakapagsalita. Para akong naubusan ng hangin. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, nagsalita siya muli. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero kapag kasama ko siya, pakiramdam ko gumagaan ang lahat, sabi niya. Lalo akong natahimik. Hindi ko alam kung paano ipoproseso ang mga sinasabi niya. Lalaki ang gusto niya. Makalipas ang ilang sandali, muling bumasag sa katahimikan ng boses niya. Nandidiri ka ba sa akin dahil sa nararamdaman ko? Dahil lalaki ang gusto ko? Mahina niyang tanong. Hindi, nagulat lang ako. Hindi ko lang inaasahan. Sagot ko agad. Hindi ko rin naman inaasahan na mararamdaman ko to. Sagot niya.
May halong lungkot ang boses niya. Kilala ko ba siya? Tanong ko. Napatingin siya sa akin. Sandali siyang nanahimik. Parang nagdadalawang isip kung magsasabi ba siya o hindi. Sandali siyang nanahimik. Parang nagdadalawang isip kung magsasabi ba siya o hindi. Masyado mo siyang kilala, sagot niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Talaga? Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Hindi ko maipaliwanag, pero may kaba na unti-unting sumiksik sa dibdib ko. At sa sandaling iyon, may tanong na kusang nabuo sa isip ko. Ako kaya ang tinutukoy niya. Bigla siyang umusog palapit sa akin. Sa sobrang lapit namin, halos magkadikit na ang mga braso namin. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit malamig ang paligid. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong malapit sa tenga ko. Dahan-dahan siyang yumuko at bumulong malapit sa tenga ko. Alam ko mali, pero mahal na kita, Lucas, sabi niya. Parang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Wala akong marinig kundi ang boses niya. Tapos bigla niya akong niyakap. Pagkalipas ng ilang segundo, kumalas siya. Hindi pa rin siya makatingin sa akin. Parang nahihiya or natatakot. Huminga siya ng malalim at pilit na tumawa tapos nagsalita ulit. Ano ba tong sinasabi ko? Baka epekto lang to ng alak. Kalimutan mo na lahat, sabi niya. Sabay tayo at akmang lalayo. Pero bago pa siya makaalis, nahawakan ko ang kamay niya. William, sigaw ko. Napahinto siya. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya sa hawak ko. Magkalapit na naman kami. Hindi mo pwedeng basta sabihing, wala lang yon, sabi ko. Tumingin siya sa akin. I'm so sorry. Hayaan mo na lang. Mas mabuting kalimutan mo na lang yung sinabi ko, sabi niya. Pero hindi ko binitawan ang kamay niya. Lalo ko pa itong hinigpitan. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling ang tapang ko. Pero parang may matagal nang nakatago sa loob ko na gustong lumabas. Lumapit ako sa kanya at hinalikan ko siya. Nagulat siya nung halikan ko siya tapos nagsalita din ako. Mahal din kita, William, sabi ko. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Totoo ba? Tanong niya. Oo, hindi ko ma-explain pero ang saya ko nung sinabi mo na mahal mo ako. Sabi ko tapos hinalikan naman niya ako. Dahil sobrang sabik namin sa isa't isa, nag-check-in kami sa isang motel at nagbimbangan at nagsubuan. First time ko yun sa kapwa ko lalaki at pinasok niya ang butas ko. Sobrang sakit nung una pero unti-unti nag-i-enjoy na ako. Noong gabing iyon, doon nagsimula ang lahat sa pagitan namin ni William. Doon kami naging kami. Ako ang boyfriend niya at siya rin ang boyfriend ko. Pero pinili naming itago muna ang relasyon namin. Hindi pa kami handa na ipaalam sa iba o harapin ang sasabihin ng mundo. Sa ngayon, sapat na muna na kami lang ang nakakaalam habang unti-unti naming inuunawa at pinapalalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa school, wala kaming ipinapakitang kakaiba. Magkaibigan lang kaming dalawa. Magkakampi sa basketball, magkasama sa ensayo, nagtatawanan kasama ang iba naming teammates. Walang makakahalata na may espesyal na namamagitan sa amin ni William. Sa mga sandaling walang ibang nakakakita, doon namin pinapalaya ang sarili namin. Nagiging totoo kami sa nararamdaman namin. To everyone who is hiding, who feels confused, or who is questioning themselves because they are starting to love someone of the same gender. You are not alone. What you feel is real, and there is nothing wrong with you. Love doesn't follow the limits people try to put on it. It doesn't ask for permission or check if it fits society's expectations. It simply grows, quietly, naturally, and sometimes in ways we never saw coming. Love is not defined by gender. It is defined by connection,
by the way someone understands you, supports you, and makes you feel seen. If your heart leads you to care for another person, that does not make you weak or wrong. It makes you human. It's okay to feel unsure. It's okay to take your time. You don't have to figure everything out all at once. What matters is that you allow yourself to feel without shame. Because in the end, love, no matter who it is for, is still something genuine and meaningful, and something that comes from a place of sincerity will never be something to be ashamed of.